Hello mga followers, magandang araw sa inyong tanan o sa ating lahat mga guys. Kaya pala ito pala yung yung viral ngayon sa media, yung sinunog na mga anak. So masyado akong nasaktan doon guys, kasi ako may mga anak ako, 6 yung anak ko, mahirap ang buhay namin pero nagawa ko silang suportahan, mahalin. Hindi ko sila pinabayaan kahit anong hirap ng aming buhay. Bakit sila? Pulis yung tatay, maganda naman ang buhay nila, may hanap buhay, kayang suportahan ang 3 anak. Kung may mga problema tayo mga guys, sa pamilya, sa ating mga asawa, maaring hindi natin isama yung ating mga anak dahil wala silang muang doon sa mga problema na yun. Nagdurugo ang puso ko kahit hindi ko man sila kaano-ano. Ang mga bata marami pang marating sa mundong ito. Hindi dapat sila isinama sa mga ganong kung gusto mong magtiwakal, nanay ka, ikaw na lang, wag mong isama yung mga anak mo. Kasi sila marami pang goal dito sa mundong ito. Kawawa ang mga bata na yun, napaka-kawawa. Kung si Bianan walang hiya, si Bana walang hiya, wag nating idamay ang ating mga anak. Kasi yung mga anak na yan, paglaki niyan, mayroon silang mga guys, yung may karapatan sila sa mundo na to na mabuhay. Isinilang pa natin sila kung kikitilin lang din natin yung buhay nila. Kaawa-awa talaga guys. Parang ini-imagine ko paano niyang ginawa yon, nakitilin niya ang buhay ng mga anak niya. Kitang-kita niya yung sinunog niya. Sinunog niya. Pati sarili niya. Nawala na ba siya sa katinoan? Siguro hindi naman ganun kabigat talaga kung financial guys. So, may sahod naman yung asawa niya. Alam din natin na hindi naman siya pababayaan pagdating sa pera kasi nandun ang mga anak ng lalaki. Bakit nagawa niya yun? Paslangin, nagawa niyang sunugin. Masyadong brutal ang ginawa niya. Alam mo, kahit kasama na siya sa buhay na yun, parang hindi ako natutuwa sa kanya kasi dapat iniwan niya yung mga anak niya. Puro lalaki ang mga anak niya guys. Puro lalaki. Maraming magagawa yun sa mundo. Mga healthy ang mga anak niya. Halata naman na hindi pinabayaan. Malulusog. Bakit nagawa ng isang ina yung kitilin mo yung buhay? Naku, hindi ko kaya yun. Kahit anong hirap siguro. Nagdaan man kami ng maraming problema guys. Nag-aaway din kami. Wala naman sigurong mag-aasawa na hindi nag-aaway o may problema. Dumarating talaga yan sa atin na nagpapamilya. Lalo na kung may mga anak. Pero gagawa natin ng paraan. Ngayon, tayong mga babae gagawa ng paraan kung paano natin masolusyonan yung mga problema na yun. Hindi yung mag-isip tayo ng mentality na papatayin ko tong mga anak ko na to para solve na, tapos magpakamatay ako. So, hindi tayo katanggap sa ating Panginoon sa langit sa mga gawain natin ganun guys. Kasi siya lang yung may karapatang bumawi ng buhay natin. Hindi tayo pwedeng bumawi ng buhay natin. Kasi pinahiram lang yan sa atin. Kung anong oras, buwan, taon tayo bawian niya o babawiin yung pinahiram niya sa atin. Siya lang may karapatan. Wala tayong karapatang kumiti ng buhay. Lalong-lalo na sa ating mga anak. Ang mga anak, mamahalin natin. Mawaging walang hiya man sila sa atin, mamahalin pa rin natin sila. Kasi anak natin yun. Yung ginawa niya, hindi talaga karapat-dapat. Anong klaseng ina siya, anong klaseng tao siya na nakikita niyang sinunog niya yung mga anak niya. Hindi ba siya na konsensya or talagang nasira na ang ulo niya? Kasi kung sira ng ulo guys, wala na talaga tayong pamaraan dyan. Hindi na niya alam yung mga ginawa, pero nakita ko naman parang okay naman ang pag-iisip niya. Yung mga biyanan na pakaalamira, karamihan yan talaga. Mga pakaalamira, mga biyanan. Pero huwag natin silang pansinin. Makisama tayo na maayos sa kanila. Ganun lang yun guys.
yung isa ibig papasukin mo dito, palabasin mo sa kabilang tinga. Ganun lang yun guys. Huwag tayong makinig sa mga udyok ng diablo. Kasi yung diablo, papasok talaga yan sa atin. Pit lang tayo sa Panginoon. Magtiwala sa Diyos. Ang Diyos nandyan, tutulong sa atin. At siya yung magsosolve sa lahat ng problema natin. Basta huwag tayong mawala ng pag-asa. Thank you mga guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching to all. Thank you. Happy Sunday.